Si Tatay Digong po, nagpahayag na po sa pamamagitan ng kanyang abogado. No? Nagbigay na po kasi siyempre, inimbitahan naman siya para po sa November 7, bukas. Bukas po sana, dadalo siya, iniimbitahan siyang dumalo dito po sa Quadcom hearing. No? Alam na po natin yung mangyayari sa Quadcom, pero siyempre, dahil inimbitahan naman siya at siya ay dumalo po sa Senate hearing, ay sinagot niya po ito sa pamamagitan ng isang sulat. Magugulat po kayo dahil totoong-totoo po yung sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang sulat. Iisa-isahin po natin, no, kung ano po yung kinatwiran niya. Maganda rin yung kay BP Sara kaya hindi umatin eh. Simple lang po yung kay BP Sara, no. Wala naman kayong bill. Wala naman kayong batas na balak gawin. Bakit nyo pinaatin yung mga tao? Parang natataplaugan sila eh. Thank you very much kay Christopher Kandari na nagbigay sa atin ng $499 na pangkape. Okay, ito po ang mga mahaba-haba po itong sulat na to ni Tatay Digong sa pamamagitan po ng kanyang abogado. Ito po ang sabi, Dear Honorable Barbers, I write on behalf of my client, Rodrigo Roa Duterte, former President of the Republic of the Philippines. We received on behalf of the client on November 2, 2024 a letter invite for him to attend the public hearing of the Joint Committee on Public Accounts, Dangerous Drugs, Public Order, Security, etc., Quadcom, November 7, 9:30 p.m. Regrettably, yan, humihingi kami ng paumanhin. Upon consultation with him, my client respectfully manifests that while he respects and recognizes the authority of the Honorable Committee to conduct inquiries in aid of legislation, he cannot attend the public hearing as scheduled for the following reasons. Ito po yung mga katwiran ni Pangulong Duterte. First, with all due respect, yan, my client is already doubtful. Hindi, no? Dinirekta na sila. Ang aking kliyente, ay hindi naniniwala sa inyo dahil kayo mga mandrugas. Hindi po yun, hindi po yun. Bura. First, with all due respect, my client is already doubtful as to the Honorable House Quad Committee's integrity. Ayun. Ang ayon po sa aking kliyente, ayon daw po kay Pangulong Duterte, yung pong Quadcom, ang tingin niya ay kahina-hinala ang kanilang integridad. Pinagdududahan ni Pangulong Duterte yung integridad. Grabe, no? Direct to the point. Ayan. Okay, doubtful as to the Honorable House Quad Committee na ang kagalang-galang na Quadcom ay pinagdududahan ni Duterte ang inyong integridad, independence, and probity to conduct the legislative inquiry in aid of legislation. Sa madaling salita, kaduda-duda ang inyong intensyon. Bakit kayo nagko-conduct ng Quadcom Committee ng investigasyon? Ayan. Pinagdududahan ni Pangulong Duterte ang inyong integridad. Sa madaling salita, wala kayong integridad kaya ayaw niyang dumalo. Yung inyong independence, ibig sabihin ni Pangulong Duterte, may nagdidikta sa inyo na puwersa. At wala kayong kakayahan. Hindi. Lahat po ng mga translation ay galing lamang sa akin. Yan po ang pagkakaunawa ko. Okay. While my client's attendance is supposedly for him to provide valuable insights and to shed light
on issues under discussion, particularly on extrajudicial, it is apparent that the inquiry is a mere political ploy aimed to indict him for commit. Ayun, direct to the point, no? Sinabi kagad na ang inyong ginagawa ay kunwari, ha? Kunwaring gagawa kayo ng batas. Kunwari kukuha kayo ng valuable insight ni Pangulong Duterte, pero ang katotohanan, ito ay political moves ninyo para madiin si Pangulong Duterte sa naman niya ginawa. Hindi, no? Dinirekta sila. Hindi kami atin dahil wala kaming tiwala sa inyong integridad. Questionable ang inyong integridad. Questionable ang inyong independence. At ang hinala namin, ginagawa nyo lang to bilang political ploy para idiin si Pangulong Duterte sa Hindi, direkta. Wala na pong mas dedirekta dun. Wala na pong mas dedirektang sulat dun. Number 1, pers pa lang yan. Ano po ang ibig nilang sabihin? Ito po ang patunay. Co-chairpersons Honorable Bienvenido Abante and Honorable Danilo Ramon Fernandez among the joint committee members have been very vocal of their position publicly that my client should be held liable for under Section 6 of Republic Act number 9851 or the Philippine International Humanitarian Law, Genocide and Humanity. Haba nun, pero ang sinasabi niya ng attorney, si Bienvenido Abante at saka si Dan Fernandez ay publicly pinagbibintangan si Pangulong Duterte. Ito po mga co-chairperson to. Direkta po inaakusahan kayo. Wala kayong integridad. Dahil ang balak nyo lang talaga, idiin si Pangulong Duterte sa katunayan. Pinagbibintangan ni Abante at ni Dan Fernandez openly na si Pangulong Duterte ay dapat managot. Paano atin yung mama? Alam nyo na pala. Alam na pala ninyo na may kasalanan siya under humanity. Ang bibigat po. Openly, nagsasalita kayo na dapat managot si Pangulong Duterte tapos iimbitahin nyo? Bakit nyo iimbitahin? May akusasyon na kayo na siya ay nakagawa ng kunwari lang kasi as resource person, di ba? Kunwari lang resource person pero actually gusto nyong idiin si Duterte. Okay, tuloy natin. At hindi po tanga si Pangulong Duterte para pagbigyan kayo. Yun. Galing mo, attorney. Yung Tagalog mo, pinakamaayos eh. Kaya, tuloy natin. If that is indeed their belief, kung talagang naniniwala si Abante at si Dan Fernandez na dapat managot si Pangulong Duterte sa mga krimen, eto raw ang dapat nilang gawin. Then the proper course of action would be for them to file the proper case against my client before the Department of Justice and for the latter to resolve whether probable cause exists or not. After all, we have fully functioning judicial system in our country. Sa madaling salita, ang ibig po sabihin, sa kadaldalan ni Abante at Dan Fernandez, nagsalita ng salita na dapat managot ang aking kliyenteng si Duterte, hindi na kami atin dahil madaldal sila. Sa kadaldalan nila, magsampa na lang sila ng kaso sa DOJ. Kayo pala binabato sa inyo. Dahil sa pa-interview kayo ng pa-interview. No?
sa mga interview nyo, inaakusahan nyo siya. Bakit nga naman a-attend dyan sa parang itatrap nyo pa siya riyan? Di ba? I-demanda nyo na lang. Okay, second. Second pa lang to First pa lang yun. Maliwanag na maliwanag sa una pa lang. Di ba? Ang liwanag na. Hindi po atin si Pangulong Duterte dahil hindi nyo pa siya natatanong, guilty na siya sa paningin nyo. Kung guilty na siya, sampahan nyo na ng reklamo. Sampahan nyo na ng kaso. At let the justice system sa Pilipinas, hindi naman po kayo mga wes. Okay. Second, pangalawa pa lang po to. Huwag kayong mag-alala, dalawa lang yata itong punto niya. Okay, ay tatlo. Second, my client is likewise gravely concerned on how the Honorable House Quad Committee tried to persuade, if not unduly pressure, resource persons to admit matters under oath. They lack knowledge of, or worse, unduly induce them to say something not true before the Joint Committee inquiry. Ayun. Okay, may mga kaso na po, no? Na nakita ng aking kliyente sa kanyang mga mata. Siyempre, dagdag ko na lang yung iba. Na kayo po, kung mag-treat kayo ng inyong mga kung pressurein ninyo yung mga uma-attend, ganun na lang. At may ebidensya, tuloy natin. My client, a former city prosecutor, even offered an opinion that it was a case of subornation. Hindi subordination, Dan Fernandez. Subornation, an act of inducing someone to commit perjury. Said a statement, if indeed true, cast doubt as to the Honorable House Quad Committee's integrity and impartiality. So, pangalawang bintang ni Pangulong Duterte kaya hindi siya atin dahil nagko-commit kayo ng pressure ninyo, yung mga pina-attend ninyo na magsalita ng mga bagay na wala silang alam. Meron pang alam na nagko-commit kayo ng subornation to commit perjury. Yan po yung kaso ni Grijaldo, di ba? So, pangalawa po yan. Yung una, hindi atin si Pangulong Duterte dahil pinagbibintangan nyo na siya na may kasalanan. Ikalawa, pinipilit ninyo yung mga umaating dyan na perjury, ang mag-commit subornation to commit perjury. Ikatlo lang po to. Third, my client has already appeared before the Honorable Senate Blue Ribbon Committee. Yan. Last October 28. In the said hearing, which lasted for almost 9 hours, my client extensively discussed and shared this knowledge as to the alleged extrajudicial killings during his administration. More importantly, he gave valuable inputs on how to strengthen the war on illegal drugs, a demonizing element and national menace. So matina raw siya sa Senate at pwede nyo na lang gamitin yung mga testimonya niya ron. Makaka-shortcut pa kayo. Di ba? Tama naman Among others, ayan, sinabi niya po na may proposal na siya. My client respectfully suggests to save the government time and taxpayers' money if we were to attend the public hearing before the Quadcom, that the transcript of stenographic notes of the Senate inquiry conducted on October 28 be made available in full to the Quadcom. Sabi niya, kung aatin si Pangulong Duterte, basahin nyo na lang muna yung kanyang testimonya para hindi tayo nag-aaksaya ng panahon. On this note, we attach to this letter the former President's opening statement before the Senate Subcommittee for easy reference and has added inputs to the ongoing legislative inquiry. So binigay po ni Pangulong Duterte yung kanyang opening statement.
In view of the foregoing, it is my client's position that his presence before the Honorable Joint Committee in the public hearing set on November 7, 2024 at Quezon City is no longer necessary. Thank you. Very truly yours, Attorney Martin Delgra III. Ayan.